day everyone, our topic for today is Nasyonalismo at Arkitekturang Pilipino. And the members of this group is Dilage Adeline, Misoles Carla, Celio Realin. Our objectives for our topic is pagpapanatili ng kultura, pag-angkop at pagbabago, pagtugon sa kapaligiran, at pagpapahayag ng pambansang identidad at paglulunan. Ang mensahe ito ay mula kay Leandro B. Locsin, isang kilalang arkitekto sa Pilipinas, ay nagbibigay ng isang mahalagang pananaw tungkol sa nasyonalismo at arkitektura. Sinasabi niya na ang nasyonalismo sa pangkalahatan ay nagtataguyod ng kalayaan. Kung gayon, ang nasyonalismo sa arkitektura ay dapat magbigay diin sa maligayang kalayaan. Ang henyo ng isang bansa ay hindi lamang may papakita sa isang estilo o ilang estilo, kundi sa maraming paraan. Ang isang tatayong contemporary arkitektura ng Pilipinas ay maaari lamang lumabas mula sa pag-unawa ng arkitektura sa pamana ng arkitektura ng bansa at mula pakikipugnayan nito sa mga taong pinaglilingkuran ng mga gusali. Madaling salita, ang arkitektura ay dapat na maging isang refleksyon ng kultura at identidad ng isang bansa at dapat itong maglingkod sa mga tao na gamit nito. Next slide please. Sa slide pong ito ay makikita po natin yung paghahanap ng pambansang identity ay isang mahalagang proseso para sa anumang bansa. Una po yung pagtuklas ng sarili. Ang pagtuklas ng pambansang identity ay parang isang paglalakbay ng pagtuklas ng sarili sa isang bansa. Tulad po ng isang tao na naghahanap ng kanyang sariling pagkatao. Ang isang bansa ay kailangan dumaan sa isang proseso ng pag-unawa sa kanyang kasaysayan, kultura at mga halaga. Ang paghahanap ng pambansang identity ay isang paglalakbay ng pagtuklas ng sarili, na kung saan ang isang bansa ay nagsisikap na umanawaan ang kanyang sariling pagkatao at ang kanyang papel sa mundo. Pangalawa po ay sa paghahanap ng identity ng Pilipinas. Ang Pilipinas bilang isang bandang bansa ay patuloy naghahanap ng kanyang identity. Ang paghahanap na ito ay nagsisimula sa pag-unawa sa kasaysayan ng bansa, sa mga impluwensya ng iba't ibang kultura at sa mga karanasan ng mga Pilipino. Ang Pilipinas ay dumaan sa maraming pagbabago at pagsubok sa kasaysayan, mula sa pananakop ng Espanyol hanggang sa pananakop ng Amerikano. Ang mga karanasang ito ay nagdulot ng pagbabago sa kultura at identity ng mga Pilipino, at patuloy ito nag-iiwan ng marka sa paghahanap ng pambansang identity ng Pilipinas. Base po sa nakikita nyo, ang nasyonalismo po ay halin tulad natin sa isang puno. Ang nasyonalismo po ay parang isang puno na nag-ugat sa Europa noong ika-18 siglo. Sa panahon iyon, nagsimulang magkaisa mga tao sa Europa at bumuo ng Estado-Nasyon na nagtataguyod ng isang pambansang identity. Parang nagkakaisa sila at nagkakaroon ng sariling pagkatao. Isipin nyo po na parang nagkakaisa sila para sa isang layunin, para sa kanilang pambansa, para sa kanilang sariling goal sa ating bansa. Pero sa Asia, ang nasyonalismo ay naging mas komplikado dahil sa karanasan ng kolonyalismo. Ihahalin tulad natin sa isang puno. Parang may mga bagong sanga ang puno na nagmula sa ibang lugar, na nagsikap ng mga bansang Asyano na makamit ang kalayaan, pero ang kanilang pagsisikap ay naimpluwensyahan nga po ng parang sanga na nagmula sa ibang lugar. Parang punong na hinahalin tulad po natin na nagkakaroon ng bagong sanga na hindi talaga natural sa kanya o hindi po nanggaling sa kanya. Pero kailangan niya tanggapin dahil nga po itong karanasan nito o ito talaga yung tinadhana, parang ganun po. So yan, next slide please. So dito naman po, pinapakita dito ang mga impluwensya ng kolonyalismo at mga kontra-kolonyal ng pagkiling at mga katulad na karanasan. Sa impluwensya ng kolonyalismo, ang nasyonalismo sa Asia ay naimpluwensyahan ng kolonyalismo na nagdulot ng patuloy na paggamit ng mga estruktura at sistema ng mga kolonyal, kahit na matapos ang kalayaan. Kaya naman po ang mga kolonyalismo ay nag-iwan ng malalim na marka o mga malalim na sugat sa bansa na Asian na nagdulot ng pag-aalinlangan at pagtatanong sa mga Pilipino tungkol sa kanilang sariling identity at kultura.
Pangalawa po, isang kontra-kolonyal sa mga kagustuhan, ay parang mga kumukontra sa mga kagustuhan ng mga karamihan. Yan. So, yung naging dulot po nito sa isang bansa ay kontra-kolonyal na nasyonalismo, na kung saan ang bansa ay nagsisikap na magkaroon ng kalayaan, ngunit patuloy na nakabit sa mga ekstruktura at sistema ng kolonyalismo. Parang kahit gusto nilang malaya, pero wala nakakabit talaga or parang nakakadena sila. Ang mga bansa sa Asia ay nagsisikap na magkaroon ng sariling identity at kultura, ngunit patuloy na nakaharap sa mga hamon ng kolonyalismo. Ay yung pangatlo naman po, isang mga katulid ng karanasan. Ang mga katulid ng karanasan ng kolonyal ng mga bansang Asyano na nagdulot ng pagkatulad sa mga hamon sa pagbubuo ng nasyonalismo. Ang bansa nagsisikap na magkaroon ng sariling identity at kultura, ngunit patuloy nakaharap sa mga hamon ng kolonyalismo. Parang pares din po siya ng kontra, na kahit magkapares sila ng karanasan, is kahit gusto nilang maging malayo o magkaroon ng sariling identity or kultura, ngunit yun nga po ay nakaharap sila sa hamon ng kolonyalismo. So yun po ang naging impluwensya ng kolonyalismo sa mga Asya. So, dito naman po sa nasyonalismo, layunin nito na magkaroon ng isang kultura at identity para sa isang bansa. Parang gusto po nila dito lahat ng tao ay magkaroon ng pare-parehong pag-uugali, pare-parehong pananaw, at parang-pareho na idea or parang goal nila sa isa. Pero sa sobrang pagtututok sa pagkakaisa ay madalas nakakalimutan ng kalagahan ng pagkakaiba or identity ng bawat isa, na hindi na nakikilala kung ano ba yung identity ng isa at mga natatanging katangian. Ito rin ay nagdudulot ng pagkasawalang bahala sa pagkakaiba ng bawat tao, tulad ng kanilang kultura, wika, relihiyon at lahi. Ang pagpapato ng pambansang kultura ay naging sanhi rin ng pagkawalan ng pagiging totoo at tunay sa bawat individual, na naging dahilan ng pagkawalan ng pagkakaiba at pagiging mayaman ng bawat tao. So, next slide please. So, ayan, nakikita nyo naman po sa slide nito ay yung pagbubukod, othering, trauma at panunupil. Sa pagbubukod naman po, sa pamamagitan ng pagbubukod, ang mga individual o grupo na hindi sumasang-ayon sa pambansang identity ay tinuturing na iba. Sila ay po ay tinatanggal sa pangunahing kolektibong identity ng bansa, at madalas po sila yung napapag-iwanan sa diskriminasyon at panunupil. Ang pagtingin sa kanila bilang isang iba ay maaari magdulot ng pagkakawala ng kanilang karapatan at opportunity na narapat sa lahat. Number 2 po is othering. Ang othering ay isang proseso ng pagbubukod at pagkasawalang bahala sa mga pagkakaiba. Ito po ay nagresultan sa hindi pagtanggap ng mga taong hindi sumasang-ayon sa tiyakdang identity ng nasyon. Ang mga taong tuturing na iba ay hindi karapat-dapat daw sa mga parehong karapatan at opportunity tulad ng mga nasa pambansang identity. Ito ay nagiging sanhi ng hindi pantay na trato at diskriminasyon. Sa pangatlo naman po ay trauma at panunupil. Ang othering ay maaaring magdulot ng panunupil, diskriminasyon at trauma. Ang mga taong tinuturing na iba ay madalas na nakaranas ng karahasan, pag-aabuso, pagkawalan ng kanilang karapatan. Ito ay nagdudulot ng hindi pagkapantay-pantay sa lipunan at nag-iibadaan sa pagkalat ng kawalan ng respeto at dignidad sa bawat individual. Ang mga epekto ng iba at othering sa nasyonalismo ay nagpapakita na dapat kahalagahan ng pagtanggap, respeto at pag-unawa sa pagkakaiba ng bawat isa sa lipunan. Ito ay nagpapalakas ng kolaborasyon at pagkakaisa sa pagbuo ng isang maayos at pantay lipunan. Kapag tayo nagkakaisa at tinatanggap natin ang bawat isa na hindi tayo para-pareho and magkakaiba tayo, and then kailangan marespeto at pagtanggap sa bawat isa. So, ayan po, nakikita nyo po dito sa slide na ito ang post-colonialismo. Ang post-colonialismo, ito ay isang pananaw na nagbibigay ng alternatibong perspektibo sa nasyonalismo at sa mga epekto nito sa lipunan. Una po ay si paghahama sa panunupil. Sa post-colonialismo, layunin po dito na palakasin ang mga komunidad na dating nakolonisa at bigyan sila ng boses sa laban sa mga sistema ng panunupil. Sa pamamagitan nito, ang mga post-colonists po ay nabibigyan ng lakas sa mga dating nakolonisa
na ipayag ang kanilang saloobin, at labanan ng mga sistema na nagdudulot ng kanilang pagkabansot. Pangalawa po, pag-unawa sa karanasan. Ang postkolonismo ay nagtataguyod ng pag-unawa sa mga karanasan ng mga dating na kolonisa. Ito po ay nagbibigay halaga sa mga kwento at pananaw ng mga tao na apektuhan ng kolonyalismo, na madalas na hindi marinig o napagtuunan ng pansin. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanilang karanasan, ay maaaring mabigyan ng boses ang mga dating na kolonisa at maging daan ito ng pagbabago at pag-unlad ng isang bansa o isang nayon. Ang pangatlo po is critical na pagtingin. Ang postkolonismo ay nagsusulong na ng pagiging kritikal sa dominasyon ng kanluran. Ito ay nagtatanong sa pananaw at sistema na itinatag ng mga bansa mula sa kanluran at nagsusulong sa pagiging kritikal sa mga pananaw at dulot ng panunumpi at diskriminasyon. Sa pamamagitan pong ito, yung mga gatong pagtingin ay maaaring mabuksan ng mga mata ng lipunan sa mga hindi patas sa sistema at maging instrumento ito sa pagbabago tungo sa isang mas pantay at makatao na lipunan. So, yun po. Next slide po. Sa slide po ito ay makikita nyo po ang hindi direktang kapangyarihan, pagkuha muli ng kapangyarihan, pagbibigay ng boses o pagbabalik. Sa hindi direktang kapangyarihan, ang hegemonya ay isang paraan ng pagkontrol sa mga tao na hindi gumagamit ng mga pwersa. Ito po ay tungkol sa magpapakita sa mga tao na umiiral sa sistema ng kapangyarihan ay natural lamang or parang normal sa sistema na yun. Gumagana ito sa pamamagitan ng mga kultural, edukasyon at media. Gaya po ng mga paaralan, balita, popular na entertainment. Isipin niyo po yung isang grupo, kunyari po is teacher, news actor, mga artista or kaya mga vlogger o yung mga entertainment na sa YouTube or sa TikTok. Yun po yung mga example. Sila ay nagkaka-shape na kung anong iniisip at paniniwala ng mga tao. Kahit hindi po sila direktang sinasabihan kung anong dapat gawin, ito yung kahulugan ng hegemonya. Sa pangalawa po ay pagkuha muli ng kapangyarihan. Ang postkolonismo ay tumutukoy sa pagtututol sa mga estrukturang kapangyarihan na itinatag noong panahon ng kolonyalismo. Layunin po dito na ang mga palakasin ng mga taong dati na kolonisa upang muling punin ang kanilang kapangyarihan at labanan ng mga sistema nag-o-oppress sa kanila o parang nag-oppress sa kanila. Parang isipin niyo po ay isang grupo ng mga taong dating pinatahimik, mga dating walang boses, yung dating walang kalaban-laban, yung dating walang kapangyarihan, ay ngayon nakakapagbigay ng pagkakataon na ipahayag ang kanilang boses o salabin or nagbibigay sila ng kapangyarihan na may karapatan silang sabihin ang kanilang saloobin. At po yung pagbibigay ng boses or pagbabalik, tungkol po ito sa magbibigay ng boses sa mga taong dating nakolonisa. Ito po ay nagbibigay daan sa kanila upang makwento or ibahagi or tawag dito po is parang binabahagi ang kanilang saloobin sa mga taong mga hindi nakapagsalita o hindi wala pa silang karapatan noon makapagsalita ng kanilang saloobin o naramdaman yung mga parang po sa panahon ngayon ng challenge yan. Sabi niya sila ng kapangyarihan or kalayaan na ibahagi ang kanilang katotohanan at nagpapakita rin po ito ng pagpapakilala sa kanilang kontribusyon at pagtanggap sa kanilang pakikibaka. Yun nga po is parang binabahagi nila ang kanilang katotohanan. Lastly po, sa kabuuan, ang pag-unawa sa nasyonalismo at arkitektura ay mahalaga para magpagbuo ng isang mas maunlad na bansa. Ang pagpapahalaga sa pagkakaiba at pagpapahayag ng identity at pagtataguy ng pag-unlad sa pamamagitan ng arkitektura ay makakatulong sa pagpapalakas ng pambansang natin or pambansang or nayon natin. Good day everyone! Sa tekstong po ito ay nagtatanong dito kung ano nga ba ang arkitekturang Pilipino at kung mayroon ba talagang ganito. So, narito po ang mga pangunahing binanggit tulad po ng pagkakaiba-iba at yaman, walang tiyak na definition at mga kaugnayan sa nasyonalismo. So, sa madaling salita po, sa tekstong ito, nagpapahiwatig na ang paghahanap ng isang tiyak na arkitekturang Pilipino ay isang
patuloy na usapin na may kaugnayan sa kung paano natin tinutukoy ang ating dignidad bilang mga Pilipino. Dito po sa arkitektura, kasaysayan at pagkakilanlan naman po, sa tekstong po ito ay pinapahayag po dito yung kahalagahan ng pag-unawa sa ating kasaysayan para sa pag-unlad ng hinaharap. So, sa madaling salita po, ang teksto ay nagpapahiwatig na ang pag-aaral ng isang kasaysayan ay hindi lamang isang akademikong gawain, kundi isang mahalagang bahagi ng pagbuo ng ating dignidad. Then, dito naman po sa kaysayang arkitektura sa arkitekturang Pilipino, sa tekstong ito ay naglalarawan ng konsepto sa kaysaysayan sa antas ng pambansa. Gaya na lamang po ng kaysayang bilang paglarawan ng nakaraan, pagkakaiba-iba sa panahon at lugar, at kaisahan sa pagbubuo ng bayan. So, sa madaling salita, ang teksto ay nagsasabi na ang kasaysayan ng isang bansa ay isang komplikadong kwento na binubuo ng iba't ibang karanasan, ngunit naglalayong ipakita ang pagkaisa at pag-unlad ng isang bayan. The last one po is about alternatibong critical na category sa historiography ang architectural. So, sa teksto po dito ay pinapaliwanag na ang histografiya ng arkitektura tulad po ng anumang kasaysayan ay hindi lamang isang simpleng pagkwento ng mga pangyayari. Ito rin po ay isang disiplina na may sariling pananaw, interpretation at bias. Hindi lamang ito isang simpleng pagkakwento ng mga gusali, kundi isang proseso ng pag-unawa at pagbibigay kahulugan sa mga idea at kontekstong napakaloob po dito. Lastly po, sa kabuuan, ang pag-unawa sa nasyonalismo at arkitektura ay mahalaga para magpagbuo ng isang mas maunlad na bansa. Ang pagpapahalaga sa pagkakaiba at pagpapahayag ng identity at pagtataguy ng pag-unlad sa pamamagitan ng arkitektura ay makakatulong sa pagpapalakas ng pambansang natin or pambansang or nayon natin.